Yasi. Tol, si Yasi. Hindi ka... Ha? Ang baso. Nabasag. Ano? Yasi! Ha? Tulungan niyo ako! Halika, Si Alexa. puntahan natin sa kwarto nila. Yasi! Alexa, Diyos anong ko. nangyari? Alexa, Si Yasi, bigla ko na lang nakita ang nanginig. Ha? Pagkatapos... Carlo, Bakit, Tol? si Yasi Yasi! hindi na huminga. Ano nang gagawin natin ngayon, Erning? Hindi ko pa alam, Openg. Maging ako, nabigla sa nangyari. Hindi ko akalain na mapapahamak sa bahay natin si Yasi. Ano ba talagang ikinamatay niya? Posibleng binangungot siya. Bangungot? Oo. Pero kakausapin ko sina Carlo at ang kanyang mga kaibigan. Gusto kong alamin ang iba pang detalye tungkol sa nangyari sa kaibigan nila. Uy. Ano ba talaga nangyari? Hindi ko namin alam. Ang natatandaan ko kagabi, habang nakahiga kami ni Carlo, narinig namin sumigaw ng malakas si Alexa. Agad kami bumangon at tumakbo patungo sa kwarto nila. Nakita namin na umiiyak si Alexa sa harap ni Yasi at... Oh, Diyos ko. Anong gagawin natin ngayon, pa? Tumawag kayo ng pulis at gumawa kayo ng paraan para maipaalam agad sa mga magulang ni Yasi ang bagay na ito. Bakit hindi niyo sinabi kay Itay Erning yung totoo? Yung ginawa niyo kagabi. Alexa, Kasalanan niyo yung nangyari sa kanya. ano? Bakit magiging kasalanan namin yun? Iniisip mo ba na dahil sa paglalaro namin ng Spirit of the Glass, kaya namatay si Yasi? Wala akong maisip na ibang dahilan eh. Alam ko yung mapanganib yung larong yun. Pinigilan ko na kayo, hindi naman kayo nakinig. Ano bang katibayan mo na yun nga ang dahilan ng naging kamatayan ni Yasi? Wala. Pero malakas ang kudog ko. Ano? Kutob lang pala eh. Sisihin mo kami kapag napatunayan mo. Pero sa ngayon, wala akong alam sa sinasabi mo. Kaya itigil mo yung pagbibintang mo ha. Bakit? Dahil malinaw na kaya siya namatay, dahil sa bangungot. Oh, yun talaga yung paniniwala mo. Oo, binangungot siya. Sana nga totoo yung sinasabi mo. Dahil kung kayo ang dahilan na nangyari sa kanya, dadali niyo yan sa mga konsensya niyo habang buhay. Dinala na sa punerarya ang bangkay ni Yasi at kailangan dumating agad ang mga magulang niya upang siyang magdesisyon kung ipapa-autopsiya nila si Yasi or... Carlo? Natawagan ho namin sila. At malamang mamaya lang, nandito na mga magulang ng kaibigan namin, pa. Nakakalungkot ang nangyari sa kanya. Bigla-bigla. Hindi ko akalain na mangyayari ito sa kanya. Kahapon lang dumating kayo, napakasaya niya. Oo nga, oy. Masayang masaya siya. Napakasaya ng kaibigan namin. Alam ko ang nararamdaman mo, anak. Nalulungkot ka. Dahil nawala siya. Dito pa mismo sa bahay natin. Ang inaalala ko lang, baka kung anong isipin ng mga magulang niya sa pagdating dito.
Baka tayo pang masisi sa nangyari kay Yasi. Bakit nangyari ito, Carlo? Ipinagkatiwala ko ang anak ko sa inyo. Pero pinabayaan niyo siya. Mang Loreto, Hindi ako dapat na nagtiwala sa inyo. Dahil wala kayong mga silbing kaibigan. Loreto, hindi nila kagustuhan ang nangyari. Huwag mo na silang ipagtanggol. Dahil hindi mo mababago ang nararamdaman ko. Kasama ang anak mo si Carlo sa mga sinisisi ko sa pagkamatay ng aking anak. Mang Loreto, Aling Selma, pasensya na ho kayo kung nangyari ito. Hindi naman ho namin ginusto. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Yeah. Malinaw sa akin na dahil sa inyo na mga kaibigan mo, kaya namatay si Yasi. Mang Loreto, At sana, sa susunod, huwag ka nang lalapit sa akin. Dahil ayoko makita ka at ang mga kaibigan mo. Iwan mo na ako. pero Umalis ka na sa harap ko. At baka magdilim ang paningin ko kung ano pang magawa ko sa'yo. nakukonsensya ako, Benny. Dapat sinabi natin sa kanilang totoo. Ano? Sira ba ulo mo? Kapag sinabi sa kanilang totoo, sigurado lahat ng sisi ibubuntun sa atin. Pero hindi ko kaya. Carlo, wala kang sasabihin na kahit ano sa kanila. Ha? Panatilihin nating lihiman tungkol sa Spirit of the Glass. Dahil nasisiguro kong walang ibang makakaalam nun, kundi tayo lang dalawa. Itago na lang natin ang lahat, Carlo. Nakikiusap ako sa iyo. Sige. Itatago natin ang nangyari. Ang tungkol sa Spirit of the Glass. Salamat. Asahan ko yan, ha. At kapag lumabas yun, siguradong nanggaling sa iyo. At oras na mangyari yun, kalimutan mo nang magkaibigan tayo. Anong oras ka iluluwas para dalhin ng bangkay ni Yasi sa Maynila? Inihintay na lang namin ang maayos ang lahat. Nakakami aalis. Lubos ang pakikiramay namin sa inyo, Loreto. Wala rin namang mangyayari. Kahit umabot hanggang langit ang pakikiramay nyo. Loreto, tayo na. Nakahanda na ang lahat. Babalik na natin si Yasi sa Maynila. Sige, tayo na. Erning, may pakikiusap sana ako sa iyo. Ano yung sabihin mo at kung makakaya ko, nakahanda akong gawin. Sana, pigilan mo si Carlo at ang mga kaibigan niya na pumunta sa burol ng anak ko. Dahil hindi ko sila tatanggapin. Lahat tayo sinisisi nila kahit na wala akong kinalaman.
Hindi tayo pwedeng dumalo sa burol ng kaibigan natin. Bahala sila kung ayaw nilang tanggapin ang pakikiramay natin. Di wag. Benny, kaibigan natin si Yasi. Kailangan kahit anong magyari, masilip man lang natin kahit sandali ang bangkay niya. Ano ang gagawin natin kung ayaw nila? Alangan naman magpumili tayo at magmakaawa para lang makiramay. Hindi umisip tayo na ibang paraan. Ay, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Ang lamig ah. Ay, Ang aso, umalulong. Diyos ko. Carlo, Benny, tingnan niyo. Bakit? Si Yasi. Nakatingin sa inyong dalawa.